ating pagpapagal, gumising ka man ng maaga, magpuyat ka man, magpagal ka man, ang sabi rito, wala ka pa rin mapapala. Maliban ang Panginoon, ang siyang una sa lahat. Amen. Kita, ang kanilang kabuhayan ay nakadepende sa lupa at sa tubig ulan. Amen? Sino mo lang pwede magpaulan? Ang Diyos. They miss the secret to God's blessing. Inuna nila para sa sarili nila. Kaya anong sabi ng Diyos? Sinarado ko ang langit. At wala silang naging ani. Hello? God has the only ability to close the heaven. To command, not to reign. God alone has the ability to withhold His blessings to the disobedient. Ang Diyos ang may kapangyarihan na utusan na huminto ang mga pagpapala sa buhay ng taong masuwayo. Ang bayang Israel at this point of time, they were very disobedient to God's will, to God's word, to God's ways. Kaya kahit anong pagsisikap nila, nakita nila sarado ang langit, wala silang nagiging magandang kabuhayan. Why? God closed the heavens. They missed the secret to God's blessings. Brothers and sisters, no amount of your effort, no amount of your tribe, yung pagpapagal mo, pagsisikap mo sa buhay, kapag hindi napahalagahan ang kalooban ng Diyos, you miss the secret of God's blessings. Amen? Ano sabi ni Santiago? Huwag mo rin ipapangahas ang araw ng bukas. Sa araw ng bukas, pupunta ako ron. Ito gagawin ko. Ito ang itatayo ko. Ito ang bibilin ko. Anong sabi ni Santiago? Ama, hindi mo alam kung ano darating bukas. Hindi mo alam kung buhay ka pa. Ano sabi ni Apostol Santiago? Dapat ganito ang inyong mga pangungusap kung loloobin ng Diyos. You see? Kung loloobin ng Diyos, why? Kasi ang blessing nandun sa kalooban ng Diyos. Hello? Kung loloobin ng Diyos, pupunta ako ng Italy at mabibisita ko ang pamilya Reyes. Kung loloobin ng Diyos. Kahit loobin nila, at hindi naman kalooban ng Diyos, hindi rin mangyayari. Amen? At hindi kalooban ng Diyos at pinilit ko, baka bumagsak ang aeroplano ko. As Christians, we must live in the center of God's will. Ando kasi ang pagpapala. Nasa kalooban ng Diyos. The problem with these Israelites people during the time of Haggai, they live as if they have no God. Nabuhay sila sa sarili ng kalooban, sariling paraan. Yung mga gawain ng pansarili ang inatupag. Yung gawain ng Diyos, forget about it. Sa huli na yan. Nakakaintindi naman ng Diyos. But, what God did is, He closed the heaven. Hello? To let the people know that He alone is the source of true blessing. Sabi mo sa katabi mo, you cannot bless your life. Hindi natin kayang pagpalain ang buhay natin. No pastor, no bishop, no minister of God can bless your life. Only God can bless our lives. Diyos lang. Walang relihiyon, walang church na pwedeng mag-bless sa'yo, kundi ang Diyos lang. Tandaan natin yung mga kapatid. Diyos lang. Amen! Pero, yung kanilang kabuhayan, nalugi, nalusaw, dahil nagsara ang langit. They miss the secret to God's blessings. Amen po ba? Amen. Maaaring gano'n kang maabot sa iyong sariling pagsisikap, but I tell you, may hangganan niya. Pag hindi paraan ng Diyos ang pagpapala dumarating sa iyo, pag hindi paraan at kalooban ng Diyos ang mga paraan ng pagpapala dumarating sa iyo, titigil lahat sa isang araw. Magkakaroon ng tagtuyot sa buhay mo. Amen po ba? Alapakan natin ang Panginoon. Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Amen. Number 3 and last. Haggai chapter 2, 3-9. We miss the secret to God's blessings. Blessings are missed because we fail to recognize God's place, God's presence, and God's power. I repeat, blessings are missed because we fail to recognize God's place, God's presence, and God's power. Hindi natin natatanggap
ang mga pagpapala ng Diyos. Why? Dahil hindi natin kinikilala ang kahalagahan ng presensya ng Diyos. Hindi natin kinikilala ang kahalagahan ng kanyang templo. Gaya ng ginawa ng bansang Israel. Pinabayaan nilang wasak, giba, ang tahanan ng Diyos. Pero ang kanilang mga bahay, ang kikisig. Mga marmol, mga naka-tiles, mga naka, talagang magandang interior design niya. Parang langit sa lupa, marahil ang bahay nila. But the temple of God, the house of God, still lies in ruins. They failed to recognize the place, the presence, and the power of God. Haggai asked the people if they still recognize God's place, presence, and power. But it's sad to say, none of those people, none of the Israelites know about this anymore. Tinanong siya, natatandaan niyo ba yung itsura? Kung ano ang original na itsura ng templo ng Diyos? Tinanong niya ang bayan ng Diyos, ano sabi? Hindi na namin alam. They failed to recognize the place of God. Hello? Basta ang alam na nila, may malaki silang bahay. May maganda na silang bahay. Pero about the house of God, don't know anymore. That's why they miss the secret to God's blessings. Mga kapatid, even though sa ngayon ito'y garanti, every time we gather in this place, in the name of the Lord, this is the house of God. Amen. This is the temple of God. And you must recognize the importance of this place in your life. Now once you miss one gathering, malaki ang nawawala sa iyo. Huwag mong sabihin na, okay lang yun, babawi ako sa susunod na linggo. No, iba yung sa darating na linggo at iba yung pinabayaan mo araw ng linggo. Are you listening, people of God? Hindi tayo nandito para magpalipas oras. Imagine niyo, Sister Susie, kahapon lang dumating, right? Gabi po ba? Gabi kayo dumating? Gabi! Gumising ng maaga, nasa aeroplano pa lang siya, nasa isip niya na, sisimba ako sa gapan. Buti na lang, hindi sa Manawag. Dito sa gapan. Never. Sinuko na yun, no? You see, yung iba yung pasensya na kayo, may jet lag pa ako. Kita niyo mga kadahilanan. Pero siya, hindi. Ilang oras ba travel from Italy to Philippines? Sa ere? 17. Siguro lahat ng posisyon na gawa mo na ron, para lang malibang ka. Di ba? Nakatuwad, nakatihaya, nakatagilid. Lahat na. Hindi ko gawang biro yung bunyahe ka ng ganun katagal. Si brother, ilang oras? 23 hours. Brazil. Layo, mga kapatid. Pero dumating ng linggo, andito rin siya. Tayo, saan na kayo galing? Yan lang, sa tabi-tabi, San Vicente, Mangino, San Isidro, Cabiao, San Lorenzo. Yan na kayo, tabi-tabi, tapos sasabihin niyo, siya na may jet lag ako. Puyat ako. No? Sama ng loob ko, natalo pa ako sa Dota kagabi. Mga kapatid, they fail to recognize the importance of God's place, God's power, God's presence. Tandaan natin, we cannot live each day without the power of God, without the presence of God. I tell you, you cannot. You cannot. Kahit gano'n ka pakalakas, kung ikaw ay Kristiyano, you cannot live each day, one at a time, without the presence of God. We always depend on God's presence. Itong bayang Israel, mga kapatid. Listen, wala nang nakaalala sa kanila. Ano ba itsura ng templo? Ang templo ng Diyos noon? Wala kami alam. Ano itsura ng bahay mo? Maganda yung bahay ko. Liga. Maganda yan, bagong pintura yan, bagong tiles yan, bagong marmol yan. Imported pa yung mga yan. Galing pa sa Roma yan, galing pa sa Brazil yan. Yung mga baluster na yan. Itinakas ko lang yan. Sa barko namin nakalagay yan. It's only joke lang. But I mean is, naaalala natin tungkol sa sarili natin. Pero pag patungkol sa Diyos, wala na tayong maalala. Hello! Ano pinreach ni Bishop nung linggo? Ang ganda eh! Ano nga? Wala na akong maalala. Ang ganda pero wala akong maalala. No? Parang sabi ng isang membro doon sa pastor, after the service,
Pinalapitan ng agad yung pastor niya. Sabi niya, Pastor, ang ganda-ganda ng preaching mo. Blessed na blessed ako. Sabi ng pastor, salamat kapatid. Purihin ng Diyos. Isa sa buhay mo ba? Sabi ng miyembro, pambihira pastor. Ang ganda-ganda talaga ng preaching niyo. Excellent! Sabi ng pastor, salamat kapatid. Purihin ng Diyos. Isa sa buhay mo ba? Pastor, pambihira. Ibang klase yung preaching mo na yan. Napakaganda talaga. Walang kaparis. Yari sa Paris. Sabi ng pastor, bugo ka pala eh. Ang sabi ng, ang ganda rin, pero hindi naman pala handang ipanguhan. Pagkapag